Marami ang nagda-down sa'yo. Nawawalan ka na ng pag-asa sa sarili mo kasi maraming nagda-down sa'yo. Don't say that! Alam mo, di mo kailangang umuro o matakot o masaktan kapag maraming nagda-down sa'yo. Kasi sa totoo lang, dyan mo mas kailangan lumaban eh. Kasi pag maraming nagda-down sa'yo, sign na yan na nakikita ka nilang umaangat ng hindi mo alam. Tatagan mo loob mo. Dahil habang dahan-dahan kang itinataas ni Lord, isa-isang lilitaw sa paligid mo yung mga taong takot na umangat ka. Marami kang matatanggap na masasakit na salita sa kanila and more distractions para mahila kanila pababa. Lalo na yung mga taong tumapak at nang maliit sa'yo ng mga panahong walang-wala ka. Gagawa at gagawa ng para ng mga yan para pabagsakin ka. Walang kadugo-dugo, walang kamag-anak, walang kaikaibigan. Ibabagsak at ibabagsak ka ng mga yan kasi yun lang naman ang solusyon para mawala yung inggit at insecurities na nararamdaman nila sa'yo. Hindi sila natutuwa sa pag-asenso mo, real talk yan. Yun yung mga sign ng mga taong may inggit o naiinggit sa'yo. Oo, nai-insecure sila sa'yo. Yung kahit ipikit pa nila yung mga mata nila, napapatingala pa rin sila sa'yo. At para sa'yo at sa mga kagaya mo na nakakaranas ng ganyan tulad ko, ang masasabi ko lang sa inyo ay wala kayong ibang dapat gawin kundi ignorin sila. Diretso ka lang kung ano yung mga magaganda mong plano sa buhay. Focus ka lang sa goal and dream mo habang ine-enjoy mo yung mga challenge na dapat mong lampasan. Hayaan mo silang magpakahirap na mag-effort na i-down ka. Huwag ka magpapa-apekto sa mga sasabihin nila. Ano man ang sabihin nila, pasok sa kabilang tenga, labas dito. Parang nagbibingi-bingihan ka lang sa utos ng nanay mo pag ayaw mo sundin. Ganun lang. Paano ko na lang. Napagdaanan ko na yun eh, tapos nagpa-apekto ako nun eh. O anong nangyari sa akin nung naapektuhan nila ako? Gags from the top. Pati sarili ko, dinon ko na rin. Halos may stress at magka-anxiety ako dahil sa kanila. O, gusto mo yon? Di ba hindi? Ang dapat mong gawin, lumaban ka. Sobrang hirap malunod sa stress at depression, kaya kung ayaw mong magkaganon, lumaban ka. Wala ka namang ibang choice dito sa mundo kundi lumaban eh. Isipin mo na lang na yung mga masasakit na salitang sinasabi nila sa'yo ay parang mga bulok na pagkain hinahain sa harapan mo. Bakit mo kakainin kung alam mo palang makakasama sa kalusugan mo? Pag sinabihan kang pangit ka, okay fine. Pangit na kung pangit. Tanga ka? Eh di tanga na kung tanga. Matured siya, immature ka? Eh di immature. Kahit naman ipagduldulan mo sa kanila na mali sila, wala ka namang magagawa, mata nila yun eh. Wala naman silang pakialam kung tama o mali yung mga nasasagap nilang kwento tungkol sa'yo. Kung ano yung nakikita at nalalaman nila tungkol sa'yo, may dagdag man yan, may tunay, may imbento. Yun na yun. At kahit sarili mong kwentong buhay yung kinikwento nila doon na may dagdag, kahit ikaw mismo, wala ka rin karapatang itama yun. So, wala ka na talagang ibang dapat gawin kundi lampasan sila, dumiretso ka lang sa mga plano mo sa buhay. Hindi mo kailangan mag-aksaya ng oras para makapagtalo sa kanila na mali sila. Dumiretso ka lang hanggang sa mapatunayan mo na mali sila. At pag napatunayan mong mali lahat sila, yung mga bulok na pagkain hinahain nila sa harapan mo, pagdating sa dulo sila mismo ang kakain nun. Mag-pray ka lang kay Lord at magtiwala sa sarili mo na kaya mo. Kayanin mo, makakaya mo yan. Kasi darating ang panahon, wala ka ng ibang aasahan dito sa mundo kundi ang sarili mo at ang taas. Kapit lang, huwag ka mag-alala, di ka nag-iisa. Marami tayo. Yun lang, and don't worry, love ka ni Lord, huwag ka mag-alala.